Sunday school lesson. Let's have our opening prayer. Let's pray. Father God, nagpapasalamat po kami despite of everything na nangyayari ngayon sa aming bansa. You're still be a holy God whom we are worshiping to this morning, Lord. Still, Lord, despite of this banta ng aming lugar ngayon, dito sa aming lugar na nakasigiban number 3, we entrusted everything to you that we will continue to worship you and magnify you, Lord. For this day is a holy day for you, Lord. Nawa, Panginoon, ay bilang banal na Diyos na aming sinasamba, ay siya sa atin yung puso't isipan po namin sa oras na to. Masamba ka namin sa Spirit katotohanan at sa kabanalan, Panginoon, dahil ang Diyos naming sinasamba ay banal, Panginoon. Kaya patawarin niyo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Nilisin niyo po kami sa iyong harapan at sa tulong ng banal na Espiritu ay gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Dalhin niyo kami sa katotohanan ng salita. Magpakumbaba kami. At muli namin, Lord, na makita kung gaano kamangha-mangha kayong Diyos dahil banal kayo, Panginoon. Pangunahan niyo rin po ako despite, Lord, na may mga emergency ngayon ang aming teacher ngayon, and I will be the one who will teach your children ngayon. Help me, Lord, to empower me, guide me, Lord, and sa tulong niyo banal na Espiritu ay dalhin niyo po ako sa iyong mensahe na iiwan niyo po sa amin sa umagang ito. At ito lang ay samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good morning ho sa bawat isa. So, pasensya na po at nagkaroon lang po ng emergency ang ating teacher. So, kanilang niya nasabi sa akin. So, biglaan po akong teacher ngayon. But God always teaching me na in everything, in season and out of season, you must be ready in everything. So, I thank God for this time na ako yung magtuturo muna sa inyo na biglaan. So, bear with me na sa tulong ng banal na Espiritu ay maunawaan natin ang ating lesson sa umagang ito. So, this day is a holy day for the Lord. Kaya ito banal sa araw ng Panginoon dahil ang Diyos na ating sinasamba ay banal. And this is our lesson for this morning. The holiness of God. So sa ating paaralin po ngayon, in this lesson, we will learn what it means to affirm that God is holy and how an understanding of this truth affects how we approach the living God and live before Him in humble reverence. Yan. Kaya napakalaga na maunawaan natin at makilala natin na banal ang Diyos na sinasamba natin. Dahil dito natin mapapakita ang tamang pamumuhay at tamang paglilingkod kung paano tayo a-approach sa Kanya ngayon. Kamusta tayo mga kapatid? Despite of everything nangyayari sa oras na to, may bagyo, may nangangamba tayo, anong mangyayari mamaya kasi signal number 3 tayo, o mamaya baka tumaas pa to, how we will worship Him sa oras na to that God is still holy despite of these circumstances na pinagdadaanan natin ngayon. Kaya God is good. Yung sabi natin last Sunday is God is good kaya siya mabuti dahil banal siyang Diyos. Kaya nagiging pamantayan siya ng kabutihan, pamantayan siya ng morally goodness sa buhay na ito dahil siya ay banal na Diyos na walang kapintasan at walang karumihan. And this is our lesson this morning. So, sabi ng isang quotation ni R.C. Sproul. Sabi ni R.C. Sproul, when the Bible calls God holy, it means primarily that God is transcendently separate. He is so far above and beyond as that He seems almost totally foreign to us. Hindi natin may tulad ang Diyos sa atin. And He is above all because God is a holy God na ating sinasamba. So this is our lesson na ating pag-aaral. Number 1. Our teaching objective, sabi ito, to explain what Scripture means when it calls God holy. So ito yung purpose ba't natin pinag-aaralan ito. To instill awe in the one who is exalted over all creation. To provide an impetus for the reverent sort of worship that God desires. Yan. Ito yung magiging pamantayan ng ating pagsamba dahil ang Diyos ay banal. Sa bawat pagtayo natin sa pulpito, sa bawat ginagawa natin sa Panginoon,
Ang pamantayan na ginagawa natin at yung best natin gagawin dahil banal ang Diyos. Wait lang. Di na ikisali natin. Ay, okay. Sorry, na ano yung clicker. Nalobat pala. So, number 1, God surpassing holiness. Ang banalan ng Panginoon ay will surpass everything. Hindi ito may tutulad sa kabanalan. Sabi may kabanalan tao. Hindi siya makukumpara doon. It is surpassing. So, tinuturo sa atin dito. Next slide. God holiness is uniquely emphasized in the scripture. Yan. Ang salita ng Diyos, kanyang Biblia, kaya ito holy, dahil ang Diyos ay banal. And it is uniquely. It is emphasized in the Bible. Hindi lang ina-emphasize yung pagmamahal niya, but binibigyan diin talaga ay ang Diyos ay banal. So next slide. Ang sabi ito, sabi na Isaiah chapter 6 verse 3, and one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Hindi lang dahil inulit to 3 beses, but speaking the Trinity, the Triune God is holy. At binibigyan din dito na ang Diyos noon pa man, ngayon at magpakailanman ay mananatiling banal. The whole earth shouted His glory. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay banal na makapangyarihan sa lahat. Next. Another. Of the many attributes used to describe God, holiness is one of the most prominent. Yan. Yan yung binibigyan din sa Biblia. Yes, tinuturo sa Biblia, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay mabuti, Diyos ay tapat. Omnipotent ang Panginoon. But ang binibigyan din dito, noon pa man, o sa Old Testament hanggang New Testament, ang kabanalan ng Diyos ang pinakadinidiin ng Biblia. Kaya ang Diyos na sinasamba natin, walang kapintasan, walang kamalian sa kanyang He is perfect. Even the angels, they are owed to the holiness of God. Kung mabasa niyo yung Biblia, ang lahat ng tao na nakakita sa Panginoon, they are namamangha sila sa kabanalan ng Diyos. If you are having your Bible reading, ganong kamanghamanghang Diyos ang ating sinasamba, na banal at makapangyarihan. Banal siya at manatiling hindi magbabago yun. At ito yung magiging pamantayan natin ng paglilingkod at pagsamba natin sa Kanya. Kaya nga tayo pagka nagpipray, because we know God is holy, we ask forgiveness for our sin. Especially when we are in prayer Sunday, we have prayer of confession. Dahil binibigyan din dito, ang Diyos ay banal at hindi pwede ang isang taong kagaya natin nagkasala ay lalapit na basta-basta lang. Galit siya sa kasalanan. He's the standard of perfectness dahil banal siya. Next. And last, though Scripture often speaks of God's love, truth, and sovereignty, these other attributes are not presented with the same attention or emphasis and threefold repetition. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, pag 3 beses na paulit-ulit, sabi at tinuturo ang Biblia, binibigyan diin. Kaya ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal.
Hindi magbabago yun. Hindi pwedeng sabihin na na Diyos ay pag-ibig, kaya kaya niyang mahalin ng ituturo ngayon, LGBTQ, kaya niyang mahalin niya, kaya niyang mahalin yan. Kaya iligtas niyan. Tama naman, iligtas niyan. But kailangan nila manampalataya at tumalikod sila sa kasalanan nila. Dahil banal siyang Diyos. And that's how God ang tinuturo sa atin sa umagang ito. Now we know that God is holy. God is dinidiin dito ang triple repetition ng kanyang pagiging banal. Our approach dapat ngayon sa umagang ito, bigyan din natin sa umagang ito. We do everything in holiness. Ang sabi ng Peter, ng 1 Peter or 2 Peter, for God is holy, then you must live as holy. Tayong niligtas ng Panginoon na dati ay walang pag-asa sa buhay na ito. Morally dead, ay binuhay muli ng Panginoon. At susunod na natin yung kabanalan ng Panginoon. Next. God exalted status. Yan. Dahil sa kabanalan niya, ang pangalan niya ay tinataas, sinasamba. Gino-glorify siya. So to say that God is holy is to attest that He is separated above His creation. Yan. Dahil banal siya, hindi siya makukumpara sa atin. Kaya nga yung standard ng pagiging mabuti, napakataas. Perfection ang hinihingi niya. Kaya kung basehan ng kaligtasan is about following the law, walang maliligtas. Ang standard ang pinaka-standard diyan, makikita niyo yung 10 Commandments. Kung ayun ang magiging basehan ng kaligtasan, then walang maliligtas. Dahil ang kaya lang sumunod diyan at kaya lang mag-fulfill ng law is only God. Because He is holy. Ang demand ng Panginoon sa pagiging banal o pagiging mabuti is perfection. Hindi dahil, nagsimba ako ngayon, sabi ng salita niyo, sa araw ng Pangilin or araw ng Sabbath day is para sa Kanya lamang. O nagsimba ako, ba't pag-uwi mo ng bahay naman? You as a child o anak, hindi mo ino-honor parents mo. Ganun kataas yung standard niya. Dahil siya ang standard ng pagiging mabuti at hindi siya makukumpara. Kaya that is why He is separated above His creation. Next. To say that God is holy is to ascribe to Him kingly and majesty. Yan. So karapat-rapat lang siyang bigyan ng pagsamba, bigyan ng mataas na pagsamba at glorified. Gino-glory siya. Kaya karapat-rapat siyang tawagin na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. All the angels, even sa creation pa lang, nakikita nyo na, sinasamba siya dahil sa kanyang kabanalan. Next. Wait lang. Pasabot muna ako sa pastor. So next is that God's holiness is disturbingly described in Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. So sabi na Isaiah chapter 6 verse 1 to 7, in the year that King Uzziah died, I saw that the Lord sitting upon a throne high and lifted up, and the train of His robe
filled the temple. Verse 2. Above him stood the seraphim, each had 6 wings, which 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord hosts of hosts. The whole earth is full of his glory. Verse 4. And the foundation of the threefolds shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar, and he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. So when Isaiah see the holiness of God, nagpakita to ng pagpapakumbaba. Nakita niya kung gaano siya karumi at gaano siya makasalanan. And ganun katindi yung kabanalan ng Diyos. Namamangha ang lahat ng tao dahil wala siyang kapintasan. And even the teaching na Isaiah. Kaya matibay yung kabanalan ng Diyos. Balik ka nga. Yan, okay. Kaya God is always is disturbingly described in Isaiah. Kaya pag binasa niyo Isaiah, pag you have your Bible reading, then nyo makikita yung kabanalan ng Diyos. Gaano katibay at gaano kadapat itong bigyan ng diin sa buhay natin. Next. Last, the church is at its strongest when it's recognized and honors the holiness of God. Yan. Kaya ang simbahan dapat patuloy na ino-honor ang kabanalan ng Diyos. Yes, ang simbahan binubuo ng makasalanan tao. But we recognize that ang Diyos na sinasamba natin ay banal. When our 2 or 3 or more gather in His name, nandito sa gitna, then we show our life to live in holy life. If you see the Old Testament, maraming mga tradition ng mga pari, mga leaders ng templo before they come to the throne of God. Or before they come to the temple. Naglilinis sila, inaayos nila kanilang sarili. At ganoon din tayo. As we approach this Sunday, banal na araw to, you present yourself. Inwardly, mamuhay ka ng banal. Outwardly, you present yourself. Masakit man to, wag kang magisimba sa araw ng linggo, nakachinelas, nakasando, naka-short, simba ka. Okay lang yun kung bago pa lang eh. Pero pag matandang Kristiyano na at alam na yung katotohanan na banal ang Diyos, then you cannot approach God. Na ganun-ganun lang. Sa praise and worship team, when you sing for the Lord, when you practice for the Lord, hindi pwedeng lang, okay na yun. But because God is holy, magiging mataas din standard mo. We always remember, sabi sa atin, tuturo sa atin, we aim for the best. Dahil di natin kayang ma-perfect, but we aim for the best. Your service for the Lord, wag half-heartedly. Dahil yung sinasamba natin, pinaglilingkuran, banal na Diyos. Next. And last, that God's moral perfection. Yan. Gaya sa sabi ko, siya ang standard ng kabutihan o standard ng moral perfection. So God is completely without sin or moral blemish. Dahil banal ang Diyos, hindi niya alaw ang kasalanan sa kanyang kaharian. Dahil banal ang Diyos,
Siya nagpapakita ng standard ng pagiging mabuti. Ni minsan wala siyang bahid ng karumihan o kasalanan. Kaya yung maganda doon eh. Hindi lang yung Diyos kaya mo siya pagkatiwalaan dahil alam mo lahat ng kanyang gagawin ay hindi ka magdadali nito sa pagkakasala. Dahil ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan ay banal. That it is good. When He completely created all the creation, sabi niya, it is good. It means perfect. Kaya ito ang makikita natin ng kabanalan ng Diyos ay lahat ng kanyang gagawin ay hindi magdadala sa kamalian, kundi sa tama at sa kabutihan. Dahil He is without sin or moral blemish. Next. All of God's decision and judgment are perfect. Yan. Despite of everything na ngayon, ito yan, medyo napanood ko yan kahapon. Paano yung mga sinalanta ng Bagyong Tino? Masabi pa rin ba na mabuti pa ginagawa ng Diyos sa nangyari? In everything, His decision and judgment are perfect. Hindi ito mali. In everything nangyayari ngayon, sinasalanta tayo ng bagyo ngayon. Yung lugar ng Isabela at Aurora. God will still show that He is a perfect. His decision and judgment is perfect sa lahat na nangyayari. Kung inalaw ng Panginoon yung kinapangamba na big one sa atin, then that is perfect. His counsel will stand forever at ito yung maganda at mabuti. That's how beautiful yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. Next. As an infinitely holy being, God is not neutral toward good or evil. Yan. So, ipapakita niya patuloy ang kanyang kabanalan. Manatili banal ang Diyos na ating sinasamba. He will not let sin ang maghari dahil banal siya. Kaya ginawa niya sa atin, di ba? In everything, He is love. His grace, pinakita niya ang grace niya sa atin. But pinakita pa rin niya ang kabanalan niya sa mamagitan ng pag-alay ng kanyang anak, Jesucristo. To die for our sin. To show that God is holy. That ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil banal siya. At para magkaroon ng kaligtasan ng tao dahil we as people, we are morally dead or depraved. Ni minsan di natin hanapin ng Diyos. Ni minsan di natin ibigin ng Diyos. Dahil patay tayo sa ating mga kasalanan. That dahil sa habag ng Diyos, pinakita niya rin ang kabanalan niya sa magitan ng pagbibigay ng kanyang anak, Jesucristo. Para maging siya ang mag-aato ng ating mga kasalanan. And next. Yan. So, dyan po natapos tayo ng ating Sunday School. So, that's our lesson ngayon. So, mabilis lang po ating lesson ngayon. Despite of everything na wala ang teacher natin at ako muna po yung teacher. So, meron kayong mga violent reaction or tanong or mga or take away lesson for this morning. Wala naman? Sige. Bigyan nyo ng mic na. Take away lesson daw si Ate Kleng. Yung baterya. Sa likod. So, mag-take away lesson po si Ate Kleng sa oras ito.
Sige. Ah, para lang sa akin, anuman kasama ang nangyayari sa mundo, mapaano man yan, mapakalamity man yan or war, hindi ibig sabihin nun na hindi na banal ang Diyos, kundi talagang mas lalo mong makikita ang kabanalan ng Diyos sa mga masamang pangyayari dahil nga is nangyari na rin yan sa ano namin, nung bang sa Mindanao, nirecall ko lang yung nung year 2000 na, yun bang binigyan niya ng katarungan yung mga inosente na Christians noon dahil nga is pinapatay sila ng mga hindi naniniwala yung mga Islam na maraming kawawa na talaga nung time na yun. Yun bang nagpakita ang Diyos ng justice sa mga Christians gamit rin yung dahas na yun. Pero hindi ibig sabihin nun na nagkamali na ang Diyos, kundi mas nakikita mo ang kabutihan sa kanya dahil nga is na naman, although nga is may madungang nangyari, pero ano naman yun, sa pamagitan ng dahas na yun, na talaga na nireveal niya na hindi niya pababayaan ang mga anak niya. At itong sa panahon natin ngayon na lalo may super typhoon, although may sabihin kong may mamamatay, mayroong maguguho, pero after ng typhoon, makikita mo rin kung anong kagandahan ng Panginoon, kung gaano siya kabanal dahil He's the God of justice pa rin. Kung minsan naman kasi ang pinapatay niya, yung mga talagang sobrang sama na talaga, yun ang naging take away lesson ko. Sige po, salamat Ate Cleng. So, manatili ang banal ang Diyos na ating sinasamba in everything. So, wala na po tayong question or take away lesson, mga idadagdag ba? Pwede po magsalita yung nasa online po. Kung mayroon kayong idadagdag. Wala naman. Sige. So this time, before we end our Sunday school, so wala na po tayo idadagdag. So lahat po tayo ay mag-close sa panalangin and let's prepare ourselves for our service po sa umagang ito. Let's pray. Father God, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, na ang oras na ito ay para sa inyo. And we thank God for this time as you reveal yourself as a holy God. We pray for your guidance, we pray for your empowerment uli sa amin, Panginoon, para sa susunod naming gawain, Panginoon. As we give ourselves to worship you and to honor you, Lord, for you are a holy God for this wonderful morning, Lord. And Lord, I pray for your help us, Lord, to present ourselves a living sacrifice that is acceptable and worthy of your glory and honor, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, every one of us, sa mga kakanta, sa tatayo sa iyong pulpit, Panginoon, may seek our heart, Lord, to see us, Lord, living to glorify you, Lord, and living a life that is holy, O Lord. We thank you, Lord, for everything for this morning at pangunahan niyo po ang aming pagsamba sa pamamagitan ng pagbibigayan. We have our Sunday School offering. Ang bawat na maiipon na salapi dito, patuloy niyo po lang gamitin ito para sa pagpuri at pagsamba sa inyong pangalan. Ito lang ang samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. So, let's prepare ourselves po sa ating worship habang continue to pray for habang inaanap po ng ating offering, continue to pray sa nangyayaring natin ngayon sa masamang